Nakaraan mga sangkay, sinabi po ng presidente natin no, na hindi epektibo ang nauna nilang estratehiya laban po sa China. Dahil lalo lamang po nagkagulo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon mga sangkay, mayroon pong isang expert na nagsalita tungkol po sa estratehiya na ito. Ang tanong, itong kanyang isinuwalat nga ba ang estratehiya na natatapos sa gulo dyan sa West Philippine Sea? Anyway, bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga bago pa lamang po. Dito makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Ngayon, ito na nga, ito na ang balita. Ayan. Ito po isang expert na back channel talks. Ano nga ba itong sinasabing back channel talks sa pagitan ng China at Pilipinas para daw maresolba ang West Philippine Sea issue? Iminungkahi. Ngayon, tingnan po natin kasi malaking usapin po ito sa ating bansa kasi kapag hindi po ito nasolusyonan, maganda-handa na po tayo mga Pilipino. Kasi banta po ito ng digmaan against China. Kaya kailangan po talaga maresolba itong issue dyan sa West Philippine Sea. Well, ang normal dialogue right now, everything is in front of media. So, alam mo, pag nag-negotiate, tapos andyan media, pagalingan tayo patigasan tayo but if you do back channeling without external pressure, then we can be more frank and more open. And yan po ay ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin ulit mga sangay para mas magets po nating lahat. But if you do back channeling without external pressure, then we can be more frank and more open, and also more personal on that note. And I believe we can resolve many things by just talking quietly. Imbes na sagutan, back channel talks ang nakikitang solusyon ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagitan ng Pilipinas at China para maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Anya, wala namang napapala sa nangyayaring batuhan ng salita ng magkabilang panig. Actually, totoo mga sangkay, batuhan ng salita ang nangyayari tuloy, nagkakaproblema lang lalo. Babanat yung Pilipinas, babanat yung China. Nangyayari mga sangkay, para tayong nagpapatintero lang Wala pong nangyayaring solusyon dahil po sa bantaan, bangayan. Halimbawa mga sangkay, nangyayari, meron pong sigalot na naganap, meron pong banggaan o di kaya bombahan ng water cannon. Ngayon mga sangkay, magsasalita ang Pilipinas. Yung tagapagsalita ng Pilipinas o kung sino mang general na magpapahayag ng kanyang opinyon, babanat sa China. Ngayon ang China mga sangkay, hindi rin po magpapatalo. So ang mangyayari, magbabanatan po silang dalawa, magbabangayan. Wala pong nangyari. Para sa senador, mas mainam na iisang tao na lang ang magsasalita sa issue. May tiwala ng Pangulo, nakakaunawa sa ugali ng China at kayang makapagkumbinsi sa China. Isang tao na lang ang magsasalita? Tapos tahimik na lamang po, wala na pong bangayan? Ito kasi mga soft approaches to when you say back channeling. It can be outside of DFA who has good relationship with China, who can have frank discussions, and who can deliver the message of our president. Para kay Senator Gatchalian, ang mga agarang dapat mapag-usapan. Okay. Pakinggan nyo mabuti mga sangkay kasi tatanungin ko ngayon after ng video na to kung talagang okay ba itong back channel talks sa sinasabi ni Win Gatchalian. Itigil na ang pangaharas sa relief mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi na rin anya dapat iharas ang mga Pilipino mangingisda at dapat din anya mapag-usapan ang dumaraming Chinese militia vessels. Magkailan lang nagkausap sa telepono sina Chinese Foreign Ministry Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo.
Pero bukod sa kapayapaan at seguridad sa lugar, dapat na rin anyang isama sa dialogo ang energy security gaya ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng paubos ng produksyon ng gas sa Malampaya. Pero hindi sang-ayon ang mababatas sa suhestyong magpadala ng barko sa Reed Bank o Recto Bank na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag nagpadala tayo ng gray ships, there's a big chance na magkakagera. No? Because gray ships is Navy na ito. If you notice, if we are only sending our civilian ships through the Philippine Coast Guard because our country, tayo, we don't want to escalate the situation. Okay, so ang kanyang sinasabi mga sangkay, hindi po tayo pwede magpadala ng anumang warship dyan sa West Philippine Sea. Tingin nyo ba mga sangkay? Kasi may point din naman si Win Gatchalian, no? Naisip ko rin, kapag magpapadala po ng Navy ships or mga warships dyan sa West Philippine Sea, ang Pilipinas, it's possible guys, gaya ng sinabi ni Win Gatchalian na humantong sa digmaan. Kaya nga lang, ang pangalawa namang iniisip natin mga sangkay, kung patuloy din po tayong mananahimik, hindi magpapakita ng puwersa, lakas. Ang dating nun, nagmumukha tayong kawawa mga sangkay. So parehas, kumbaga, nakakalito kung ano magiging solution dito mga sangkay. What do you think, no? Parang ang hirap din talaga no? Harleen Delgado, UN. Okay. O pakinggan natin ulit mga sangkay para mas magets natin. Kakagera. No? Because gray ships is Navy. Pero hindi sang-ayon ang mababatas sa suhestyong magpadala ng barko sa Reed Bank o Recto Bank na Hindi siya sang-ayon mga sangkay. Ito po ang barko ay ito po ay mga Navy ships o kaya warships ng Pilipinas. pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag nagpadala tayo ng gray ships, there's a big chance na magkakagera. May chance na magkakagera. At ito, sumunod. No? Because gray ships is Navy na ito. If you notice, if we are only sending our civilian ships through the Philippine Coast Guard because our country, tayo, we don't want to escalate the situation. So, ngayon mga sangkay, I'm going to ask you guys, what do you think? Ito bang back channel talks sa pagitan ng China at Pilipinas ay magiging epektibo kaya? Magiging solusyon kaya ito mga sangkay para po magkaayos na po ang Pilipinas at China? At di po tayo humantong sa digmaan? Well, just comment down below. And now guys, I invite you, no? May isa po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me. Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.